Tinamaan ng yun! Hala! Bumagsak si Inoue mga brad! Bumagsak si Inoue! Woo! Ayon sa iilan ay si Murodjud Akhmadaliev na daw ang tatalo at wawasak sa undefeated record ng The Monster na si Naoya Inoue. Ngunit batid ng mga eksperto at ng nakararami ay paano niyang gagawin iyon kung tinalo lamang siya ni Marlon The Nightmare Tapales. Klase din si Murodjud. Ibang klase din si Murodjud. Mataas na level din si Murodjud. Kalaban ko na si Naoya Inoue at saka si Murodjud Akhmadaliev. Na siya namang walang kahirap-hirap na dinispat siya ni Naoya Inoue. He's not gonna make it up. Naoya Inoue makes history. Ngunit buo ang kumpiyansa ng boksingero na nanggaling pa sa Uzbekistan na kayang-kaya nilang pataubin ng The Monster, at ito ang tinaguriang the biggest upset sa kasaysayan ng boxing. Itong si Murodjud Akhmadaliev ay maagang naging unified world champion dahil meron pa lamang ito ngayon na 14 wins, 1 loss, na meron lamang napakataas na knockout ratio sa kanyang talaan. Meron lamang itong 78% knockout power sa kanyang talaan. Nagkaroon lamang itong ng nag-iisang dungis sa mga kamay ng ating pambatong si Marlon Tapales at maagaw ang kanyang unified title belt. Kaya naman ngayon nagbabalik sa itaas para harapin ang The Monster at bawiin ang kanyang dating titulo at maging kauna-unahang undisputed super bantamweight sa Uzbekistan. Ano nga ba ang kakayahan nitong si Murodjud Akhmadaliev para talunin itong superstar ng Japan na si Naoya Inoue? Bago tayo tumungo sa labang Naoya Inoue versus Murodjud Akhmadaliev, ay suriin muna natin kung papaano nga ba aakyat sa lona itong si Murodjud Akhmadaliev at harapin si Naoya Inoue para agawin ang 4 na titulo at tanghalin na pinaka-biggest upset sa kasaysayan ng boxing. Alamin natin ang strategy, style at ang mga susi kung papaano niya i-execute ang The Monster ng Japan sa ibabaw ng lona at agawin ang 4 na titulo. Alright, welcome back dito sa Mars Sports TV. Tignan natin kung anong style meron itong si Murodjud. You know, yung mga rapidong punches, yung wild na kanan. Dito mahina si Inoue sa mga hook na ganyan. Laging open ang mukha ni Inoue, kaya pag tinamaan ni Murodjud, ipaglalagyan din talaga si Inoue dito, guys. Tingnan mo yung mga atake niya. Tsaka ano siya, pressure fighter, no? Yan, no? Kaliwat kanan, parehas malakas, pero madalas siya magbato ng mga hook. 1, 2, 3, 4. Sunod-sunod din magbitaw ng suntok, guys. Yun na, inawat na. Base sa sa kahinaan ni Inoue, yun nga yung left hook, guys, 'di ba? Ilang beses niya sa napabagsak noon. Pero ito, kanan, kaliwa, malakas. Kaya naman delikado rin si Inoue pag nahagip dito si Murodjud Akhmadaliev. Ito yung kababayan niya, si Iwasa, nakalaban din ni Murodjud at pinahirapan din nitong si Akhmadaliev, itong kababayan ni Inoue. Jab, sa taas no, sabay jab sa baba para malito yung kalaban. 1, 2, kahit malit dito si Akhmadaliev, pinapasok niya pa rin itong matangkad na Japanese fighter. Yun know, kita mo yun yung mga niya, sundot sa ilalim, sabay taas. Meron siyang tinatawag na atake ng marami.
sa isang parte, tapos bigla siyang magbabago ng style. Yung, di ba, aatake sa katawan ng marami, biglang aakyat. Kaya yung depensa nakababa. Kagaya niya, no? Inawat na. Kababayan to ni Inoue, ha. Tinalo niya. Alright, next naman dito sa pangkalaban. Ito, Mexican to. Grabe talaga yung ano niya, no? Yung rapido niya. You know? Tapos pag aatake na yung kalaban, hindi siya agad-agad natatamaan. Alam niya kung paano umilag. Binalibag. You know? Yung overhand na yun, malakas yun. Marami nang pinatumba to si Akhmadalib na gamit ang kanyang overhand. Yan, no? Kaliwa kanan, sa katawan, sabay sa ulo. Sakit nun. Natumba na kalaban. You know, pagka umaatake siya, 'di ba? Tapos ka-counter yung kalaban, bigla siyang mawawala eh. Hindi agad tinatamaan. Mabilis din umilag at alam niya kung papaano yung pag-ilag habang umaatake. So, ayo mga brad, kaya niya bang gawin to kay Naoya Inoue, yung mga gantong opensa? Eto, next naman na kalaban niya. Medyo maangas, pero tinanggal niya yung angas, brad. Nakipagpalitan. Ayun, nanghina yung tuhod. Sabi naman, wow! May kamao to, ha. Hindi to basta-basta din. Yung kababayan natin na si Marlon Tapales, kaya siya tinalo sa dikit lang na decision. Pero munti ka na si Tapales doon kasi parang naging late siya doon eh. Late aggressive eh. Nagtipid siya doon sa unang round, si Tapales nung mga nasa unang round masipag. Kaya nalamangan siya, kaso na late na siya. Pero muntik na talaga si Tapales doon. Ang maganda ron, hindi siya napatumba, hindi rin niya napatumba si Tapales. You know? Panalo. Grabe, kawawa yung kalaban. Ito pa isa. Sinasabi daw to na mala Inoue daw ang galaw. Pero nung nakatikim kay Akhmadalib, medyo nanghina. Ayun oh. 1, 2, 3. Kumounter, kita nyo yung counter ng kalaban, hindi ka agad tumama kay Akhmadalib kahit nandun siya nakaharap. Nakikita mo yung ilag niya, yan, atake yan. Di ba? Atake siya, nakaharap yan sa'yo ha. Pero once na kumounter ka, hindi mo siya matatamaan agad-agad. Yan ang ganda ng pagka-atake. 1, 2, umaatake yung kalaban, kumakounter, pero hindi tumatama. Galing din eh. You know? Base sa weigh-in, diba? Parehas lang sila ng timbang. Pero parang magkasinlaki lang sila ni Inoue, no? Parehas lang ang height. Mas mahaba lang ang reach ni Naoya Inoue. Grabe. Matibay din tong nakalaban niyang to. Pero talagang pressure siya. Atake ng atake hanggang sa inawat na. Panalo na naman si Morujud. Okay, next. Ito pa isa. Hindi niya pinapaporma, no? Sa tuwing naka na siya, fight mode na talaga, susunod-sunurin ka na niya. Kagaya nito, hindi nakaporma, brad. Bitaw sa katawan, nakaramdam kahit kung pumounter, pero masakit na, bumaba na kaagad. Nakaramdam. Aray ko sa'yo, Akhmadalib. Body shot. Panglaban kay Inoue yan. Alin na mas malakas na body shots? Kay Inoue o ito kay Akhma? Tingnan natin yan mamaya mga brad ha. Kayong bibitiw. Galing din umilag do. Nakikita mo yung side to side niya. Nakaharap siya. Naka-attack mode siya, di ba? Pero once na mag-counter ka, alam niya iilag siya kagad. Kita mo yung ilag na yon. Hindi siya basta-basta tinatamaan eh.
Kahit nakaharap siya sa'yo, aatake yan. Diba? Aatake ng hook. Pero pag kumounter yung kalaban, hindi tumatama. Siya pa rin yung nakakatama, oh. Pansin nyo ba yon mga brad? Yung style dito ni Akma, pressure, pero yung counter niya, nakatingin siya sa counter ng kalaban. Nakakailag pa rin. Si Inoue kasi ganun, di ba? Counter puncher si Inoue. Kaya titignan natin kung kaya niyang ilagan yung mga suntok ni Inoue. Eto na, yung nakalaban niya si Tapales, eto yun eh. Dito siya natalo via split decision, pero dikit na dikit to eh. Dito naagaw yung title niya sa ating kababayan. Late ano na siya dito eh, late na siya nag-pressure kay Tapales. Bandang kalahating round na, kaso lamang na si Tapales noong time na yon. Ganda ng depensa ni Tapales doon. Parang Floyd Mayweather, official defense. Oh, nahirapan din siya dito kaya ni Tapales eh. Oh, ganda rin ang depensa ni Tapales dito kasi hindi siya tama ng magandang solid kay Tapales. Ang kinagandahan lang dito, mas marami ang binitawan na suntok ni Marlon Tapales sa mga late rounds. Kaya naman nakuha niya ang panalo kahit nakalalamang na si Tapales sa dulo ng rounds. Doon na siya nag all out eh. Kaso lamang si Tapales yung time na yon, kaya siguro binigay kay Tapales. Next, eto, nakababa pa res depensa, tapos parang style Pacquiao yun, yung straight left sabay ilag. 1-2 combination, 3-4-5 sunod-sunod, nakipagsabayan yung kalaban. Grabe oh. Grabe. Sunod-sunod sa body shots. Ang ganda ng mga pasok sa katawan, hindi nakaporma. Galing eh, nakikipagsabayan sa'yo, di ba? Birahin ng birahin sa katawan para hindi makasuntok. Ang ganda ng taktika dito ni Akhmadaliev, tinamaan, luhod. Sa punteriya niya talaga yung bodega eh. 1, 2, 3, sunod-sunod. Grabe naman yung mga atake niya sa katawan. Talagang inubos niya yung kalaban. Kaya naman binigay sa kanya ang panalo. Grabe, inunti-unti niya yung katawan eh. Talagang manghihina ka. Ito pa isa. Medyo tagun-tago yung depensa niya. Pero ganito yung mga style ni Morunchod na gusto niyang kalaban yung nagtatago. Parang si Pacquiao eh, gusto niya ganitong kalaban yung naka-cover kasi malaya kang naitatago mo yung suntok mo kung saan papunta. Yan kagaya niyan. Malaya si Akma kung saan niyang dadalhin yung suntok niya nang hindi niya nakikita. Pumounter, diba? Nakita niyo, hindi naman tinamaan si Morunchod doon. Ganitong style ni Akma. Pressure, tapos nakatingin pa rin siya sa counter kung ka-counter yung kalaban, naiilagan niya agad. Ang ganda naman ng mga rapido ni Akhmadaliev dito. So tingin nyo ba magagawa niya to kay Naoya Inoue? Comment nyo nga sa baba dyan kung ma-upset niya si Inoue ngayon at magiging upset of the year. Kung sakali, mga guys, kayo na ba kayo tumalpak? Ang laki ng ang laki ng odds dito. Ganda ng counter. Right and left uppercut. Ganda ng mga kombinasyon, sabay baba ng mga rapido sa katawan. Ayun, bumigay na. Hindi na kinaya, mga brad. Inawat na ng referee kasi marami na sinalo. Ayan So base sa inyong mga napanood guys, kaya ba niyang i-upset si Inoue mamaya? O mananatili pa rin undisputed at halimaw ng Japan itong si Naoya Inoue? Guys, i-comment nyo lamang sa comment section ang inyong mga saloobin. Tara at pag-usapan natin yan at sabay-sabay nating abangan
ang Naoya Inoue versus Morojun Akhmadaliev. Kung nagustuhan nyo ang video ang tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.